upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26. Napapanood din sa Converge Cable Channel 100 at sabayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-5 baitang, Ginang Maria Cristina P. Fernandez, sumasahim papawid mula sa bayan ng San Clemente, Tarlac, nasasamahan
at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Ating balikan ang iyong napag-aralan noong nakaraan. Napag-aralan ninyo ang iba't ibang paraan ng pagpapakita natin ng ating pasasalamat sa Diyos. Sa pang-araw-araw na pagmamahal at biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, marapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Maaari tayong magdasal kahit saan at kahit sa anong oras. Sa pamamagitan ng pagdarasal, nasasabi natin sa Diyos ang ating pasasalamat, pighati at mga problema. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magtungo sa ating bagong aralin, sukatin muna natin ang inyong kaalaman ukol sa mga paraan na nakapagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Sa ating mga mag-aaral na nakatutok sa Facebook Live, i-comment lamang ang inyong sagot. Sa ating mga mag-aaral naman na nakikinig sa radyo at nanonood sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa Converge Cable Channel 100, isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Para sa panuto, isulat ang check kung ang sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa at isulat naman ang X kung hindi. Para sa unang bilang, tinulungan ni Ben ang matandang hirap makatawid sa kalsada. Uulitin ko, tinulungan ni Ben ang matandang hirap makatawid sa kalsada. Kung ang sagot mo ay check, magaling. Tama ang iyong sagot. Dahil ang pagtulong sa ating kapwa, lalo na sa mga matatanda, ay isang paraan ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa Diyos. Para naman sa ikalawang bilang, nakaugalian na ng pamilya Abad na magdasal ng sama-sama. Inuulit ko, nakaugalian na ng pamilya Abad na magdasal ng sama-sama. Kung ang sagot mo ay check, napakahusay. Tama ang iyong sagot. Ang pagdarasal ay isang paraan ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa Diyos. Ikatlong bilang, pinagtatawanan at tinutukso ni Rodolfo ang kanyang kaklaseng si Francis. Uulitin ko, pinagtatawanan at tinutukso ni Rodolfo ang kanyang kaklaseng si Francis. Kung ang inyong isinagot ay X, mahusay ka. Tama ang iyong sagot. Dahil ang panunukso sa ating kapwa ay hindi mabuting gawain. Para naman sa ikaapat na bilang, nabalitaan ni Angela na may COVID ang kanilang kapitbahay. Ipinagdasal niya ang agarang paggaling nito. Uulitin ko, nabalitaan ni Angela na may COVID ang kanilang kapitbahay. Ipinagdasal niya ang agarang paggaling nito. Kung ang sagot mo ay check, mahusay. Tama ang iyong sagot. Ang pagdarasal para sa ating kapwa
ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. At para sa panghuling bilang, 5, dahil sa mga problemang iyong kinakaharap, ay nakalimutan mo nang magdasal at ipagdasal ang iyong mga mahal sa buhay. Uulitin ko, dahil sa mga problemang iyong kinakaharap, ay nakalimutan mo nang magdasal at ipagdasal ang iyong mga mahal sa buhay. Kung ang sagot mo ay X, napakahusay, ikaw ay tama. Dahil kahit anong pagsubok ang ating kinakaharap, marapat lamang na hindi tayo makalimot na pasalamatan ang Diyos. Ngayon naman mga anak, dumako na tayo sa ating talakayan. Ngayong araw ay matututuhan ninyo kung paano makapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Nasubukan niyo na bang tumulong sa inyong kapwa? Nasubukan niyo na rin bang maghangad ng mabuti sa inyong kapwa? Ano ang inyong naramdaman? Mga anak, mahilig ba kayong magbasa o makinig ng kwento? Kung opo ang inyong sagot, mainam! Sana'y inyong magustuhan ang ating kwento sa araw na ito. Makinig ng mabuti upang inyong maunawaan ang mensahe ng ating kwento at inyo ring masagutan ang mga tanong ukol dito. Narito ang mga katanungan. Unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Para sa ikawalawang tanong, ano ang naisip na buksan ni Stella para makatulong sa kanyang mga kababayang nawalan ng hanapbuhay dahil sa pandemya? At para naman sa ikatlong katanungan, ano ang ginawa ni Stella sa kanyang naipong pera? At ang ikaapat na tanong, anong magandang kaugalian ang ipinakita ni Stella? Mga anak, makinig ng mabuti sa ating kwento. Ang alkansya ni Stella, isinulat ni Ginang Kathleen B. Valeriano. May kaya ang pamilya ni Stella. Isang doktor ang kanyang ama at isa namang nurse ang kanyang ina. Nalaman ni Stella na maraming mga kababayan nila ang nawalan ng hanapbuhay dahil sa sunod-sunod na lockdown na dulot ng pandemya. Lubhang nalungkot si Stella sa mga pangyayari. Naawa siya sa mga batang katulad niya na walang makain dahil sa kawalan ng hanap buhay ng kanilang mga magulang. Kahit sa kanyang murang isipan, hindi alintana ni Stella ang pagtulong sa kanyang kapwa. Nag-isip siya ng mga paraan upang makatulong. Isang araw, naalala niya ang kanyang alkansya. Nagliwanag ang kanyang mukha dahil sa wakas ay may naisip na siyang paraan upang makatulong. Binuksan niya ang kanyang alkansya at ipinaalam sa kanyang mama at papa ang kanyang balak na magtayo ng community pantry sa tapat ng kanilang bahay. Imbes na maghanda siya para sa kanyang kaarawan, magtatayo na lamang siya ng community pantry para makatulong. Pumayag naman ang kanyang mama at papa sa
sa kanyang ideya. Maraming kababayan ni Stella ang humanga at natuwa sa kanyang ginawa. Sa kabila ng kanyang murang isipan, ay marunong na siyang tumulong at maghangad ng mabuti sa kanyang kapwa. Mga anak, nakuha niyo ba ang mensahe na nais ipahatid sa atin ng kwento? Mahusay kung ganon. Ngayon ay subukin na natin ang inyong husay sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa kwento. Para sa unang katanungan, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Kung ang sagot mo ay si Stella, tama ang iyong sagot. Para sa ikalawang tanong, ano ang naisip na buksan ni Stella para makatulong sa kanyang mga kababayang nawalan ng hanap buhay dahil sa pandemya? Kung ang sagot mo ay ang kanyang alkansya, tama ka. Para naman sa ikatlong tanong, ano ang ginawa ni Stella sa kanyang naipong pera? Kung ang sagot mo ay pinangbili ng pagkain para sa community pantry, tama ang iyong sagot. Napakahusay. Para sa ikaapat na tanong, anong mabuting kaugalian ang ipinakita ni Stella? Kung ang sagot mo ay paggawa at paghangad ng mabuti sa kapwa o pagiging matulungin, magaling. Tama ang iyong sagot. Ako'y natutuwa dahil inyong naunawaan ang mensahe ng kwento. Mga anak, makikita sa larawan ang isang community pantry. Mayroon din ba kayong community pantry sa inyong lugar? Ito ay isang halimbawa ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Ang pagtulong sa ating kapwa ay tunay ngang kinalulugdan ng Diyos. Ang ikalawang larawan naman ay nagpapakita ng hindi pangungutya sa mga taong nagkaroon ng sakit na COVID-19. Mahalaga na tayo ay magkaroon ng malasakit sa ating kapwa. Ngayong panahon ng pandemya, isa sa mga maaari nating gawin upang ipakita ang ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong at paghangad ng mabuti sa ating kapwa ay ang pakikisimpatya. Imbis na putyain ang mga nagkaroon ng sakit na COVID-19, ipagdasal natin ang agaran nilang paggaling. Makikita niyo naman sa larawan ang isang batang nangangamusta ng kanyang kaibigan. Ito ay isang paraan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Mahalaga na ating kumustahin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na yung mga malayo sa atin. Dahil ngayong pandemya, marami sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan ang humaharap sa iba't ibang problema. Mabuting kumustahin at isama natin sila sa ating panalangin. Makikita niyo naman sa susunod na larawan ang pamamahagi ng isang pamilya sa kanilang sobrang ani. Ang pagiging mapagbigay ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga pamamaraan ng pagtulong sa kapwa. Sa maraming pagkakataon, ang bawat isa sa atin ay maaaring maipakita ang pagpapahalaga at pagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa.
Isa sa mga paraan ng pagpapakita natin ng pasasalamat sa Diyos ay ang pagtulong natin sa ating kapwa. Mahalagang tandaan, dapat maluwag at bukal sa ating loob ang gagawing pagtulong. Kapag ikaw ay tumulong at nagpakita ng pagkalinga sa kapwa, maaari itong maging inspirasyon sa ibang tao upang maging bukas palad din sa kanilang kapwa. Tayo ay ginawa ng Diyos na kanyang kawangis. Kung kaya, mahalaga na tayo din ay magpakita ng mga gawaing makalulugod sa Kanya. Maraming mga paraan ng pagtulong sa kapwa. Hindi kailangang ito ay magarbo o may perang kasama. May papakita natin ang ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng manonood sa FB Live, gamitin ang chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa kapwa. At isulat naman ang mali kung hindi. Para sa unang bilang, nagtayo ng community pantry si Isabel sa kanilang purok upang mabigyan ng kaunting tulong ang mga nangangailangan. Uulitin ko, nagtayo ng community pantry si Isabel sa kanilang purok upang mabigyan ng kaunting tulong ang mga nangangailangan. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang, nag-post ng mga masasakit na salita si Facebook si Marla tungkol sa kanilang kapitbahay na may sakit na COVID-19. Inuulit ko, nag-post ng mga masasakit na salita sa Facebook si Marla tungkol sa kanilang kapitbahay na may sakit na COVID-19. Kung ang sagot mo ay mali, magaling. Ito ang tamang sagot. Para naman sa ikatlong bilang, masagana ang aning mais ni Mang Kanor sa kanilang sakahan. Masaya niyang ipinamahagi sa kanilang kapitbahay ang kanyang inani. Aking uulitin, masagana ang aning mais ni Mang Kanor sa kanilang kapitbahay, kanilang sakahan. Masaya niyang ipinamahagi sa kanilang kapitbahay ang kanyang inani. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Ito nga ang tamang sagot. Para sa ikaapat na bilang, nilapitan ni Mona si Aling Kelly upang manghiram ng perang pangpagamot sa kanyang nilalagnat na anak. Hindi naman nag-alinlangan si Aling Feli na bigyan siya ng tulong pinansyal. Inuulit ko, nilapitan ni Mona si Aling Feli upang manghiram ng perang pangpagamot sa kanyang nilalagnat na anak. Hindi naman nag-alinlangan si Aling Feli na bigyan siya ng tulong pinansyal. Kung ang sagot mo ay tama, napakahusay, anak. Tama ito.
At para naman sa panghuling bilang, isinama ni Jessica sa kanyang padalangin ang kalusugan ng kanyang mga kaklase. Uulitin ko, isinama ni Jessica sa kanyang panalangin ang kalusugan ng kanyang mga kaklase. Kung ang sagot mo ay tama, napakahusay mga bata. Ito nga ang tamang sagot. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin niyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Ngayon naman, habang tinatapos nyo ang inyong mga gawain, ay ating basahin ang ilang mga komento at dagdag kaalaman ng ating mga manonood sa Facebook Live tungkol sa inyong mga ginagawa upang maipakita ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at paghangad ng mabuti sa kapwa. Ang ating unang mensahe ay mula kay Angelo ng San Clemente, Tarlac. Aking babasahin ang kanyang komento. Ako po ay nagdarasal araw-araw. Isinasama ko po sa aking panalangin ang lahat ng mga may sakit na COVID-19. Pati na po ang mga frontliners kagaya ng aking mama. Maraming salamat, Angelo, sa pagbabahagi mo ng inyong ginagawa upang ipakita ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal. Naway ipagpatuloy mo ang mabuting gawain ito. Ang ating susunod na mensahe naman ay mula kay Laika ng Kapas Tarlac. Kami po ay nag-set up ng maliit na community pantry sa aming puro. Natulungan po namin ang mga kababayan naming nangangailangan. Maraming salamat, Laika, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sana ipagpatuloy mo ang pagtulong at paghangad ng mabuti sa ating mga kababayang nangangailangan. At dito na nagtatapos ang ating masarap na kwentuhan at masayang Radyo TV FB Aralan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral na inyong natutunan ay inyong isa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 5, Ginang Maria Cristina P. Fernandez, sa Himpapawid mula sa bayan ng San Clemente, Tarlac, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus.
Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito yung virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso habang ko sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, nagpong kami mga barrier para sa motor para proteksyon gihapon, birila para akong pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga may iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. The word boondocks, which is now part of the English Language Dictionary and Vocabulary, comes from the Tagalog word bundok, meaning mountain. Catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. over Radio Filipino DCTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac Channel 26. I am Jeremiah Gaputan, your English teacher broadcaster. Let's learn English together only here on Aral TarlakHenyo. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM station
Radyo Pilipino Tarlac, and Converge TV, Channel 100. Broadcasting live at Tarlac. This is Natalie Don C. Laroya, your teacher for Science Grade 5. How are you today, kids? I am glad to know that you are doing great and that you are excited to learn new things despite the effects of the pandemic in our learning setup. I would like you to join me in a scientific experience. We are about to explore another lesson in 4th quarter in Science Grade 5. Are you ready to join me for the... Come on! I want you to prepare your Science 5. Also, kindly prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make sure that you are in a comfortable place far from noise so that you can hear me clearly while listening to the broadcast. Today, we are going to talk about the effects of weather disturbances to our daily lives. After this learning episode, you are expected to describe the effects of weather disturbances to one. But before that, let us try to recall the concepts you have learned last time about the different weather disturbances aside from typhoon. Now, grade 5 pupils, get your pen and paper or notebook and try to answer the following questions. Watching via FB Live, you can type your answer in the comments. Here is the instruction. Rearrange the jumbled letters to form the word. A picture and description will be given as clues for you to easily guess the word. I repeat, rearrange the jumbled letters to form the word. Picture and description will be given as clues for you to easily guess the word. Number 1. It is a violent disturbance in the atmosphere marked by sudden changes in air pressure and rapid air movements. Some weather disturbances of these kinds may cover huge area while others cover only a small area. The word letter S and ends with letter M. I repeat. Is a violent disturbance in the atmosphere marked by sudden changes in air pressure and rapid air movements. Some weather disturbances of these kinds may cover huge area while others cover a small area. The answer is storm. Superb! Storm is a disturbance in the air. People also use the word storm to describe winds or other forms of severe weather. The next question. It is a localized storm cloud that produces thunder and lightning. The word starts with and ends with letter M. Again, it is a localized storm clouds that produce thunder and lightning. The word starts with letter T and ends with letter M. And the answer is thunderstorm. Terrific! A thunderstorm brings heavy rain showers as well as wind over a large area when the warm, moist air suddenly rises. Warm air then condenses, causing formation of huge cumulonimbus clouds. Okay, let's move on to number 3. It's a whirling, funnel-shaped windstorm which often develops. The word starts with T and ends. I repeat, it is a whirling, funnel-shaped windstorm
which often develops from a thunderstorm. The word is letter T and ends with letter O. And the tornado. Terrific! When this low pressure area touches, it acts like a giant vacuum cleaner. Winds beat rapidly around the low pressure area, forming a tornado. Let us have the next number. It is with sustained winds of at least 120 km per hour. The word starts with letter H and ends with, I repeat, it is a tropical storm with sustained winds of at least 100 kilometers per hour. The word starts with letter H and ends with letter E. And the answer, hurricane. Hooray! Hurricanes are considered the most violent on Earth. Hurricanes have several names depending on the location where they were found. When it is in the Atlantic Ocean, it is called hurricane. Is in Western Pacific Ocean, it is called typhoon. And it is called cyclone when found in the Indian Ocean. Let us have the next. It is formed when warm air moves over the surface of the ocean, creating a massive amount of water vapor. Rises, the water vapor is cooled. Clouds formed when water vapor condenses. Heat is released into the atmosphere as it does. The word starts with T and the second word starts with C. I repeat, it is formed when warm air moves over the surface, creating a massive amount of water vapor. It rises, the water vapor is cooled. Clouds are formed when water vapor condenses. Heat is released into the atmosphere as it does. The first word starts with letter T and second word starts with letter C. And the answer is tropical cyclone. Terrific! Tropical cyclone is as it reaches land, not because a mountain or it, but because the loss of their source of heat from the ocean and reduces their wind speed. Let us have the next one. It is a tropical cyclone with maximum sustained winds of up to 61 kilometers per hour, less than 33 nautical miles per hour or knots. The first word starts with T and ends with L. And the second starts with D and ends with N. Again, tropical cyclone with maximum sustained winds of up to 60 kilometers per hour or less than 33 nautical miles per hour or knots. The first word starts with letter D and ends with letter L. And the second starts with letter D and ends with letter N. And is tropical depression. Terrific! Tropical depression is a weak low pressure with a definite surface circulation. It is most common in the equatorial region or the intertropical convergence zone. Next number, it is a tropical cyclone with a maximum of 62 to 88 kilometers per hour or 30 to 47 knots. The first word starts with T and ends with L, and the second word starts with S and ends with M. Is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 62 to 8 kilometers per hour or 34 to 47 knots. The first word starts with T and ends with L, and the second starts with letter S and ends with letter M. And this tropical storm.
Terrific! Depression intensifies, it becomes a tropical storm. For the last number, it is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 60. The first word starts with S and ends with E. The second word starts with E and ends with L. And the third word starts with S and ends with letter M. Again, it is a tropical cyclone, maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 63 knots. And the answer is severe tropical. Superb! Severe tropical storm is more organized, circular. Okay, kids, did you get a Good job! Now, before we proceed to the effects of weather disturbances in our daily lives, let us first familiarize ourselves with some of the causes of weather disturbances. Are you ready, scientific kids? Okay, let's start. Try to guess the word or words and fill in the blanks with the missing letters to form the word. A picture and description will be given. Fill in the blanks with the missing letters to form the word. Write your answer on paper or in your notebook, or for those watching via FB Live, type it in the comments section. Number 1. This wind brings cold air during the Burr months and rain over the east coast of our country. This prevailing wind from northeast is called amihan in Filipino. Here's the clue. The first word is starts and ends with letter T. And the second word starts with M and ends with letter M. What is it, kids? Again, this wind brings cold air during the Burr months and rain over the east coast of our country. This prevailing is called amihan in Filipino. And the answer is northeast monsoon. Nice! This wind blows from October to March. However, effects are felt from November to February. Number 2. This wind blows from southwest. It is also called bagat in Filipino. The first word starts with S and T, while the second word starts with M and ends with N. And the answer is southwest monsoon. Superb! Southwest monsoon is a wind that's warm and humid. It also brings rain from June to October. How about this one? This area is near the equator where winds from north and south hemispheres meet. The first word starts with letter I and ends with letter L. The second word starts with letter C and ends with letter E. And the third word starts with letter Z and ends with letter E. This area near the equator where winds from north and south hemispheres meet. And the answer is Intertropical Convergence Zone. Incredible! Intertropical Convergence Zone, or ITCZ, is an area near the equator where winds from north and south hemispheres meet. This causes rain to fall from the clouds. Alright, kids? Did you get everything right? Great! Now, let us discover and learn the possible effects of weather in our daily lives. These are some of the effects of disturbances. Number 1, it can damage properties and hurt people. Another effect is that strong winds can destroy power lines and communication lines. Another effect
roads could be damaged due to heavy rainfall and flooding. And another one is that weather disturbance could destroy our means of livelihood. Another effect, heavy rains and strong winds can uproot trees, damage vegetation, and our crops that provide us with food. Another effect is that flash floods and landslides can cause casualties and destruction of properties. And another one is the storm surge. A storm surge is a rise in the sea level as a result of the changes in atmospheric pressure and wind caused by a storm. Okay, kids, now that you have learned about the effects of weather disturbances in our daily lives, let us have our last activity to test what you have learned about our lesson for today. Good. Here is the instruction. Give a simple description about the given picture by writing or typing a possible effect of weather disturbances in our daily lives. Again, give us a simple description about the picture by writing or typing a possible effect of weather disturbances in our daily lives. A guide question will be given for you to easily formulate a simple description. Reminder for you scientific kids, write or type your answers in a complete sentence. Number 1. What is a possible effect of strong winds to power lines and communication lines? You have 5 seconds to answer. I repeat, what is a possible effect of strong winds to power lines and communication lines? Okay, kids, here is the possible answer. Strong winds can destroy power lines and communication lines. Again, strong winds can destroy power lines and communication lines. Number 2. What is the possible effect of flash floods and landslides based from the given picture? You have 5. I repeat, what is the possible effect of flash floods and landslides based from the given picture? Here is the possible answer or description. Flash floods and landslides can cause casualties and destruction of properties. Again, flash floods and landslides can cause casualties and destruction of properties. Okay, number 3. For an abnormal rise in the sea level as a result of the changes in atmospheric pressure and wind caused by a storm. Word starts with letter S and ends with letter M. The word starts with letter S and ends with letter E. You have 5 seconds to answer. Again, what is the term for an abnormal rise in the sea level as a result of the changes in atmospheric pressure and wind caused by a storm? The first word starts with letter S and ends with letter M. The second word starts with letter S and ends with letter E. Reminder, kids, just write or type your answers in a sentence. Okay, here is the answer. Storm surge is an abnormal rise in the sea level as a result of the changes in atmospheric pressure and wind caused by a storm. A storm surge is a sudden rise of water hitting areas close to the coast. Storm surges are usually created by a hurricane or other tropical cyclone. The surge happens
A storm has fast winds and low atmospheric pressure on shore and the water level rises. Surges can flood coastal towns and destroy homes. A storm surge is considered the deadliest part of a hurricane. They kill many people each year. Okay, did you get everything right? Great! Count the number of the correct items. For those who got a perfect score, excellent. For those who got 2, good job. And for those who got 1 and below, still, good job trying. Do not lose hope and keep on studying the lessons a high score. Okay kids, to wrap everything we have talked about in this lesson, let us take note of the following. These are some of the effects of weather disturbances. Number 1, it can damage properties and hurt people. 2, strong winds can destroy power lines and communication lines. 3, road and bridges could be damaged, heavy rainfall and flooding. 4, it for means of livelihood. Number 5, floods and landslides can cause casualties and destruction of properties. Another effect is the storm surge. A storm surge is a normal rise in the sea level as a result of the changes in atmospheric pressure and wind caused by it. Another effect is that heavy rains and storms can uproot trees, damage vegetation and our crops that provide us with food. Now, scientific kids, I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966-7955-484. Again, you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966-7955-484. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with the 828 AM station and RTV Tarlac, Channel 26, and Converge TV, Channel 100. The science anchor teacher, Ma'am Natalie Dot, wish you a terrific day. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Sa impormasyon, may na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online.
Live. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on Air. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only one FM. 1 FM. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Channel 100 for Converged Cable TV subscribers. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. And of course, don't forget the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Michael V. HENYO, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting live here at San Jose, Tarlac via Google Meet. Join me
as we welcome another day of fun and exciting learning for today. Are you ready for a brand new learning in a wonderful world of mathematics? Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Prepare your pencil or ballpen, paper or notebook, learner's material and learning activity sheet, and of course, don't forget a bottle of water beside you to keep you hydrated. Are you all set? Let's begin. Today, we will discuss about solving routine and non-routine problems involving temperature in real-life situations. But before that, let's have a short review about our discussion last Monday with teacher Mercy Pacheco Bognot on how to read and measure temperature using thermometer in degrees Celsius. If you are listening to our radio station, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comments section of our Facebook Live streaming. Hello kids, are you ready? Let's begin. Choose the letter of the correct answer. Number 1. It refers to the hotness and coldness of an object. A. Temperature. B. Thermometer. Your 5 seconds starts now. Time is up. The answer is, that is correct. A. Temperature. Temperature refers to the hotness and coldness of an object. Number 2. It is a device used to measure temperature. A. Stethoscope. B. Thermometer. You have 5 seconds to answer. If your answer is B, thermometer, that is right. Thermometer is used to measure temperature. And number 3, temperature can be expressed both in degrees Celsius or degree Fahrenheit. A, yes. B, no. You have 5 seconds to answer. What is the answer? That's great. The answer is A, yes. Temperature can be expressed both in degrees Celsius and degree Fahrenheit. Great job, grade 5 learners. You really mastered the lesson with teacher Mercy Bognot last meeting. Let us now begin with our new lesson about solving routine and non-routine problems involving temperature in real-life situations. Do you have an idea on how to solve the problem involving temperature? Don't worry, I will be guiding you. So, let's read the first word problem. Mother wants to find out if her daughter Sam has fever. She used her thermometer and found out that the mercury level in the thermometer is at 38.7 degrees Celsius. How much higher is her daughter's temperature than the normal body temperature? To solve a word problem, let us recall the acronym UPSC, wherein U stands for understand, P for plan, S for solve, and C for check. For step 1, U for understand, you have to answer the following questions. First, what is asked in the problem? Second, what are the given facts? And third, what is the hidden question, if ever there is? For step 2, P, plan, make a plan. Under this, you have to answer
strategy can you use to solve the problem? And what is the operation or the formula you can use to find the answer? For step 3, S for solve. This time, you will carry out your plan using the formula to solve the problem. This will show your solution to the problem. And finally, step 4, C for check. Check if your answer is correct. Alright, let us now apply these rules. Let's read, analyze, and then solve the problem. Mother wants to find out if her daughter Sam has fever. She used her thermometer and found out that the mercury level in the thermometer is at 38.7 degrees Celsius. How much higher is her daughter's temperature than the normal body temperature? Step 1. Understand. Of course, we can't solve the problem without knowing the problem, right? Under this, what is us in the problem? That's right. Our answer is difference in body temperature. Next question will be, what are the given facts? The given facts based on the word problem are 38.7 degrees Celsius. This is where the mercury level of the thermometer is found, and 37 degrees Celsius. This is not stated in the problem, but we should always remember that the normal body temperature is 37 degrees Celsius. For step 2, you have to make a plan. Under this, what strategy can you use to solve the problem? That's nice. Find the difference of Sam's temperature from the normal body temperature. Next is, what is the operation or formula to be used? Can you tell, kids? That's good. The answer is subtraction. And the number sentence is 38.7 degrees Celsius minus 37 degrees Celsius is equal to N. For step 3, solve the problem. Solve for the degrees Celsius higher than the normal body temperature. That is 38.7 degrees Celsius minus 37 degrees Celsius is equal to, the answer is, that's cool, it is 1.7 degrees Celsius. Therefore, Sam's body temperature is 1.7 degrees Celsius higher than the normal body temperature. And lastly, step 4, check. For this step, check if your answer is correct. To check, we just simply add the normal body temperature, which is 37 degrees Celsius, to Sam's body temperature, which is 1.7 degrees Celsius higher than the normal body temperature. And what do we get? That's nice. It's 38.7 degrees Celsius. 38.7 degrees Celsius is Sam's temperature. So, our final answer is 1.7 degrees Celsius. The Sam's body temperature is 1.7 degrees Celsius higher than the normal body temperature. Can you follow, kids? That's great. Let us move on to example number 2. One day, Timmy woke up with fever. At 10 a.m., his temperature increased by 1.2 degrees Celsius from her temperature at 6 a.m. Then his temperature went down by 0.5 degrees Celsius at 2 p.m. After 4 hours, his temperature rose again by 1.1 degrees Celsius.
If his temperature at 10 p.m. was 39.6 degrees Celsius, what was his temperature at 6 a.m.? Again, for step 1, understand what is asked in the problem. That's right. Timmy's temperature at 6 a.m. Next is, what are the given facts? These are 1.2 degrees Celsius increased temperature at 10 a.m., 0.5 degrees Celsius decreased temperature at 2 p.m., 1.1 degrees Celsius temperature increase after 4 hours, and 39.6 degrees Celsius temperature at 10 p.m. Do you think we have a hidden question? Yes, we have. For the hidden question, we look for the difference of the temperature between 10 a.m. to 6 p.m. Now for step 2, make a plan. What strategy can you use to solve the problem? First, know the temperature at 6 a.m. Then, get the difference of the temperature between 6 a.m. to 10 p.m. What is the operation or formula to be used? These are addition and subtraction. And the number sentence is 39.6 degrees Celsius minus 1.2 degrees Celsius minus 0.5 degrees Celsius plus 1.1 degrees Celsius is equal to n. For step 3, solve. For the solution 1, solve the parentheses. Since the number sentence has more than one operation, we will apply the PEMDAS rule in order to properly solve the value of 1.2 degrees Celsius minus 0.5 degrees Celsius plus 1.1 degrees Celsius. For step 1, 1.2 degrees Celsius minus 0.5 degrees Celsius. What did you get? Nice! That is 0.7 degrees Celsius. For step 2, 0.7 degrees Celsius plus 1.1 degrees Celsius. That gives us, that's right, 1.8 degrees Celsius. It is the difference of the temperature between 6 a.m. to 10 p.m. 1.8 degrees Celsius is the difference of the temperature between 6 a.m. to 10 p.m. Next is the solution 2. Solve the remaining equation. For the solution 2, let us subtract 1.8 degrees Celsius from 39.6 degrees Celsius. That is, n equals 39.6 degrees Celsius minus 1.8 degrees Celsius. The correct answer is correct, 37.8 degrees Celsius. Our final answer is 37.8 degrees Celsius, Timmy's temperature at 6 a.m. For step 4, check if the answer is correct. Let us add 37.8 degrees Celsius, temperature at 6 a.m., and 1.8 degrees Celsius, the difference of the temperature between 6 a.m. to 10 p.m. And we get 39.8 degrees Celsius, the temperature at 10 p.m. And the final answer is 37.8 degrees Celsius, Timmy's temperature at 6 a.m. How are you getting along, kids? I hope you're doing great. It's time for the most awaited part of our lesson. Time for your activity. For those who are listening to DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers
in the comment section of our. So, let's get started. The temperature in Tarlac City at 10 o'clock in the morning was 34 degrees Celsius. After 3 hours, it rose by 5.5 degrees Celsius. What was the temperature reading after 3 hours? Get ready because you only have 10 seconds to answer. And your time starts now. Time is up, kids. Let's check if you got the correct answer. For step 1, understand what is asked in the problem. That's right. Temperature reading after 3 hours. What are the given facts? These are 34 degrees Celsius and 5.5 degrees Celsius. How about step 2? Let's make a plan. What strategy can you use to solve the problem? Find the temperature in Tarlac City. What about the operation or formula to be used? That's right, it's addition. And the number sentence is 34 degrees Celsius plus 5.5 degrees Celsius is equal to N. For step 3, let's solve the problem. For the solution, add 34 degrees Celsius to 5.5 degrees Celsius. And the answer is great. It is 39.5 degrees Celsius. 39.5 degrees Celsius, the temperature in Tarlac City after 3 hours is our final answer. And to check if the answer is correct, subtract 39.5 degrees Celsius, the temperature after 3 hours, to 5.5 degrees Celsius, the rise in temperature. And we get 34 degrees Celsius, the temperature at 10 a.m. Therefore, our answer, 39.5 degrees Celsius, the temperature in Tarlac City after 3 hours, is correct. Congratulations, grade 5 learners! You did a great job! Moving on is the example number 2. The level of temperature of liquid in a thermometer is 32.5 degrees Celsius, lower than the boiling point of water. What is the thermometer reading? Get ready because you only have 10 seconds to answer. And your time starts now. Time is up, kids. Let's check if you got the correct answer. For step 1, understand what is asked in the problem. That's right, the thermometer reading of the water. What are the given facts? These are 32.5 degrees Celsius. And take note that the boiling point of water is 100 degrees Celsius. For step 2, make a plan. What strategy can you use to solve the problem? Find the difference of the temperature of boiling point of water, which is 100 degrees Celsius and 32.5 degrees Celsius. What about the operation or formula to be used? Yes, it is subtraction. So, we have 100 degrees Celsius minus 32.5 degrees Celsius is equal to N. For step 3, solve. For the solution, subtract 32.5 degrees Celsius from 100 degrees Celsius. And the answer is great. It is 67.5 degrees Celsius.
67.5 degrees Celsius, the thermometer reading is the final answer. And for step 4, to check if the answer is correct, add 67.5 degrees Celsius, the thermometer reading, to 32.5 degrees Celsius, the decrease in temperature. And we get 100 degrees Celsius, which is the boiling point of water. Therefore, our answer is 67.5 degrees Celsius, the thermometer reading, and that is the final answer. Congratulations, grade 5 learners! You got it! How are you getting along, kids? I hope you can now follow and learn how to solve routine and non-routine problems involving temperature in real-life situations. To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. At this point, we will be having a short recap of the lesson. What are the steps in solving word problems? What is the acronym? Yes, it's UPSC. Understand, plan, solve, and check. Again, here are the steps. For step 1, understand. What is us in the problem? What are the given facts? And what are the hidden questions? Then, for step 2, make a plan. What strategy can you use to solve the problem? What is the formula? Next is step 3, solve. And finally, step 4, check your answer. There you have it, grade 5 learners. Congratulations! So, we were able to apply our understanding on solving routine and non-routine problems involving temperature in real-life situations. Let us put that understanding to the test by answering the next activity, and that will be your assigned task to do. Turn your 21st Century Mathlets 5 on Math Challenge, page 323. There are 3 word problems presented. I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners in doing their tasks. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. And that's it for now, class. You will have more exciting and enjoyable math lessons in the next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Michael V. HENYO, your Mathematics 5 Anchor teacher, reminding you to be safe and healthy always. Until next time, God bless everyone. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. Si COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kumbaga dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. Kaya so kada kung driver ako, nagtong kamihin mga barrier para sa motor.
para proteksyon gihapon, birila para akon pati nga tatakon pamilya. Makatulong nga maiwasan iti COVID-19 iti pamamagitan iti pagsunod ko iti health protocol ken hana nga rumwa DJ balay mi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam nyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali rin, lalong-lalo na sa mag-aaral na nasa ikilamang baitang ng kasalukuyang nakikinig sa ating hintilan. Welcome sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26, Supapawids sa DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac.
Ako si Teacher Shirley, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. At syempre, kung gusto ninyo makibahagi sa ating talakayan ngayong tanghali, maaari kayong mag-message sa ating chat box na makikita sa bandang ibaba ng inyong mga screen. Hihintayin ko ang mga katanungan at kasagutan mga bata. Sa araw na ito, ating tutukuyin ang pagbibigay ng datos na hingi ng sangko. Ito ang dapat matutunan pagkatapos ng ating leksyon. Nakikilala kung ano ang form? Natutukoy ang hinihinging datos sa form? At naibibigay ang datos na hinihingi ng isang form. Handa na ba kayong makinig at matuto? Bago tayo magsimula, atin munang isaisip at isagawa ang 3 S. Sikapin, suruin, at saklawin. Sikaping magkaroon ng maayos na lugar para pag-aaral bumuti. Suriin ang mga detalye ng aralin para pangunawa lalong aangat pa. Saklawin ang mga bagong paraan ng pagkatuto upang uunlad ang talento. Halina't ating tuklasin ang ating bagong aralin ng may sigla. Nakakita ka na ba ng isang form o formularyo? Ano-ano ang mga detalyeng hinihingi dito? Bakit kailangan malaman ang mga impormasyon na ito sa iyo? Kung ang sagot mo ay, opo, nakakita na ako ng isang form at hinihingi sa form na ito ang mga detalye ng magpapakilala sa akin, mahusay. Kung gayon, ating nang talakayin ang form. Maaaring hindi mo napapansin. Subalit, alam mo ba na bahagi na ng ating pang-araw na buhay ang pagsagot sa mga form o formularyo? Gaya ng enrollment form, registration form, maging mga online form, library card, withdrawal or deposit slips, biodata, at marami pang iba. Isang mahalagang kasanayan ang pagsulat ng wastong impormasyon na kailangan sa mga formularyo o form. Kailangang matutuhan ang pagbibigay ng datos na hinihingi sa mga form upang maisakatuparan ang layunin ng panggagamitan nito. Ang isang form o formularyo ay madalas na nangangailangan ng mga impormasyon o datos tulad ng iyong pangalan, tirahan, petsa at lugar ng kapanganakan, pangalan ng iyong mga magulang, background sa edukasyon, at iba pa. Ang impormasyong ito ay dapat ibigay sa isang kumpleto at tumpak na paraan. Ito ay isang kasanayang kailangang malaman. Ginagamit ang mga form para sa pagkalap ng impormasyon, pagpaparehistro, pagkilala, at sertifikasyon. Tandaan, kinakailangang makatotohanan ang lahat ng mga impormasyon o datos na ilalagay sa mga formula o forms na iyong pupunan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkakasulat ay may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa ng maayos at maunawaan ng nagbabasa. Sa pangkalahatan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng datos ng mga tao. Maliwanag ba mga bata? Ang form ay nagsisilbing instrumento o tool na nagpapahintulot sa pagkolekta ng mga impormasyon na kalaunan ay ginagamit upang matugunan ang iba't ibang mga layunin. Maaari itong magamit na halimbawa upang maitala ang datos ng isang mag-aaral. Narito ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng mga datos sa isang form.
Una, alamin tungkol saan ang form. Pangalawa, intindihin ang mga panuto. Ikatlo, gumamit ng malalaking letra sa pagsulat ng mga impormasyon. Ikaapat, tiyakin na ang mga impormasyon na isusulat sa form ay malinaw at mababasa. Ikalima, huwag gumamit ng pula o iba pang mga kulay ng tinta bukod sa karaniwang asul o itim. Ika-anim, kung walang kasagutan sa mga tanong, lagyan ng NA na ang ibig sabihin ay not applicable. Ika-pito, huwag daglatin ang mga salita. Ugaliin laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pag-fill-up ng form sa inyong magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha ng form at pag-fill up ng mas maaga sa nakakdang proseso ito para maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Narito naman ang mga halimbawa ng mga form o formularyo. Unang halimbawa ay ang Community Tax Certificate o sedula. Ito ay isang uri ng form o dokumento ng identipikasyong pangbuwis. Para sa ikalawang halimbawa ay ang library card. Form o formularyo sa pagkuha at pagbabalik ng aklat. Para sa ikatlong halimbawa, enrollment form. Form sa pagtatala sa paaralan. Para sa ikaapat na halimbawa ay ang bank deposit slip. Ito naman ay form o formularyo para sa pag-iipon o paglalagay ng pera sa bangko. Para sa ikalimang halimbawa, bank withdrawal slip. Siyempre, para naman ito sa paglalabas ng pera sa bangko. Para sa ika-anim na halimbawa, physical fitness test scorecard. Ito naman ay form of formularyo na ginagamit para sa talaan ng body composition. Mahalagang matutunan ang wastong pagsulat ng mga impormasyon o datos na hinihingi sa mga form o formularyo upang maging madali ang pagkuha ng mga personal na impormasyon o datos para sa mga aplikasyon at iba pang transaksyon. Maliwanag ba mga bata? Sa palagay ninyo, handa na ba kayo para sa ating pagsasanay? Kung oo ang inyong kasagutan, narito ang unang gawain. Para sa unang pagsasanay, pag-aralan ang iba't ibang form na nasa larawan. Tukuyin sa kahon ang gamit ng mga forms na ito. Isulat ang letra ng tamang sagot sapat lang. Para sa letrang A, kinukolekta nito ang mga impormasyon ng mga kalahok sa isang paligsahan. Para sa letrang B, ginagamit ang form na ito upang mag-withdraw ng pera mula sa iyong account sa isang bangko. Para sa letrang C, ito ay naglalayong makuha ang impormasyon sa transaksyon tungkol sa isang samahan. Para sa letrang D, hinihingi sa form na ito ang mga impormasyon upang masurot kung ikaw ay kwalipikado para sa isang trabaho o karapat-dapat para sa pagtatala sa isang paaralan. Sa letrang E, pinupunan ang form na ito bilang paghahanda upang makagawa ang iyong card ng pagkakakilanlan na iyong magagamit sa loob at labas ng isang institusyon. Masdang mabuti ang form. Ito ay form para sa aplikasyon sa card ng pagkakakilanlan. Piliin sa kahon ang letra ng mga gamit ng form na ito. Kung ang
sagot mo ay letrang E, tama! Letrang E, pinupunan ng form na ito bilang paghahanda upang magawa ang card ng pagkakakilanlan o school ID na magagamit sa loob at labas ng institusyon. Tumako naman tayo sa pangalawang bilang. Anong form ang nakasulat sa bandang itaas? Ito ay form para sa kalahok sa patimpalak sa pagsusulat ng sanaysay. Ano ang gamit nito? Tama! Ito ay form ng mga kalahok sa patimpalak. Ano kaya ang gamit nito? Mahusay! Ang sagot ay letrang A. Kinukolekta nito ang mga impormasyon ng mga kalahok sa isang paligsahan. Para naman sa pangatlong bilang, narito ang bank withdrawal slip. Para saan kaya ito? Magaling! Ang sagot ay letrang B. Ginagamit ito upang mag-withdraw o maglabas ng pera sa iyong account sa bangko. Anong form naman kaya ang nasa ika-4 na bilang? Ito ay biodata. Saan ito ginagamit? Mahusay! Ang sagot ay letrang D. Hinihingi sa form na ito mga impormasyon ng pagiging kwalipikado sa isang trabaho. Tingnan ang form para sa ika-5 bilang. Ito ay form ng aplikasyon para sa samahan na mag-aaral sa asignaturang Pilipino. Saan ginagamit ang form na ito? Magaling! Ang sagot ay letrang C. Naglalayong makuha ang mahalagang impormasyon para sa isang samahan o organisasyon. Sa palagay ko, magiging mahusay kayo sa fill up ng mga kagaya nitong mga form na ito sa hinaharap. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo! Pakatandaan lang mga bata na maging maingat tayo para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal impormasyon bilang proteksyon sa atin. Dumako naman tayo sa ika-2 pagsasanay. Basahin at unawain ang bawat form. Sagutin ang hinihingi impormasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang datos. Para sa Form A, si Marilu ay isang mag-aaral sa ika-5 baitang. Sa pagbubukas ng klase, nangangailangan magkaroon siya ng school ID. Para sa maayos at mabilis na proseso nito, siya ay gagamit ng form sa aplikasyon para sa card ng pagkakakilanlan. Ito ay form na ginagamit para maibigay ang mga kaukulang impormasyon sa pagkuha ng ID. Tara, samahan natin si Marilu sa pag-fill up ng tamang impormasyon sa bawat patlang. Basta gawin ang mga dapat tandaan sa pagsagot ng form. Narito ang mga hinihiling impormasyon. Sa unang bilang, numero ng LRN. Para sa ika-8 bilang, baitang at seksyon. Para sa ika-3 bilang, paaralan. Ika-4, pangalan. Ika-5, araw ng kapanganakan. Ika-6,
tirahan. Ikapito, pangalan kung may magandang hindi mangyayari na pwedeng tawagan. Pangwalo, relasyon sa mag-aaral. Tumako naman tayo sa Form B. Si Jessa at Abigail ay mag-aaral sa ika-6 na baitang. Sila ay nakatakdang magtapos sa susunod na buwan. Bilang paghahanda sa pagtungtong nila sa junior high, sila ay mag-a-apply na scholar ng bayan. Kaya samahan natin silang magsanay sa pagsagot ng scholarship form na inyo ring magagamit sa pagtungtong sa inyong mataas na baitang sa inyong pag-aaral. Narito ang mga impormasyon ng scholarship form. Para sa unang bilang, paaralan. Para sa ikalawang bilang, baitang. Para sa ikatlong bilang, apelyedo. Para sa ika-4 na bilang, pangalan. Para sa ika-5 bilang, gitnang pangalan. Para sa ika-6 na bilang, petsa ng kapanganakan. Para sa ika-7 bilang, edad. Para sa ika-8 bilang, tirahan. Para sa ika-9 na bilang, telepono. Para sa ika-10 bilang, average ng grades sa subject na English, Mathematics, at Science. At panghuli ay ang lagda. Isulat ng maayos ang inyong mga kasagutan sa inyong learning activity sheets. Basto yan ng iyong guro sa isignaturang Pilipino. Base sa inyong mga natutunan. Sa palagay ko, handang-handa na kayo para sa ating ikatlong pagsasanay. Para sa ating ikatlong gawain. Narito ang isang halimbawa ng pulmonaryo. Ito ay ang card na ginagamit sa aklatan. Nakagamit ka na ba nito? Pag-aralan mo ang card at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ipapasa ang inyong kasagutan sa inyong guro sa Filipino. Ito ang mga katanungang dapat sagutin. Para sa unang tanong, anong mahalagang impormasyon ang makikita sa card na ginagamit sa aklatan? Para sa ikalawang tanong, ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagsagot ng mga impormasyong hinihingi sa pulmonaryo? Para sa ikatlong katanungan, mahalaga ba sa librarya ng paaralan ang card na ito? Bakit? Para sa ika-4 na katanungan, paano makakatulong sa iyo bilang mag-aaral ang mga impormasyon nasa card sa aklatan? Ako'y labis na nasiyahan sa ipinakita ninyong pakikiloob sa ating aralin. Sa araw na ito, binabati ko kayo dahil natapos ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Naway naunawaan at na-enjoy ninyo ang ating talakayan. Laging tandaan, kinakailangang makatotohanan ang lahat na may impormasyon o datos na ilalagay sa mga pulmonaryong iyong pupunan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkakasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa ng maayos at maunawaan ng nagbabasa. Sa pangkahalatan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng datos o data ng mga tao. Laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pagpilak ng form sa inyong magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha na ng form at pagpilap ng mas maaga sa nakatakdang pagproseso nito.
para maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Siyempre, huwag kalimutan na maging maingat tayo kung para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal na impormasyon bilang proteksyon sa atin. Nakatandaan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng mga datos ng isang tao. Laging isagawa ang mga dapat tandaan, mga anak, para sa maayos at mabilis na pag-fill up ng forms sa inyong mga magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha na ng form at fill up ng mas maaga sa natakdang proseso nito para maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Siyempre, huwag kalilimutan na maging maingat tayo kung para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal na impormasyon bilang proteksyon sa atin. Mabilis na lumipas ang 25 minutong talakayan sa Filipino 5. Kung kayo ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger. Ang inyong mga tanong ay aking sasagutin sa abot ng aking makakaya. Muli, ako si Teacher Shirley, ang inyong guro sa Filipino sa ikalimang baitang nagsasabing, pag-aaral ay gawing masigla para inyong tagumpay ay manalasa. Hanggang sa muli, paalam! Good morning, grade 5 learners. How are you today?